Good morning to each and every one of us. Yan, ganyan. Okay? Napakaganda po ng umaga. Kitang-kita naman po natin, ano? At tayo po ay talagang nakakaranas ngayon tinatawag na divine sunlight. Of course, every day is a good day, and I'm really looking for a good and great background where I can put the phone situated, kumbaga steady, tapos para makita ninyo yung view o kagandahan ng creation ng mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Okay? So right now, I would like to tackle a very important message, no? Kasi may mga humahamon po doon sa mga nagtuturo ng ewan ko bakit gano'n ang kanilang pananaw. May nagsabi ba naman? Magpakita raw ako ng verse na may great tribulation daw. First, naawa ako doon sa nag-comment na yun kasi halatang hindi nagbabasa ng Bible no? Pity them. Don't argue with them. Pity them. Kasi, kaawawa nga po sila. Akalain mo, great tribulation, pagdududahan mo kung nasa Bible o wala. It's in the Bible. And it's in what? Ayan. Nandines sa Matthew 24, verses 15 hanggang 28. No? So, ayan na rin pong pag-uusapan natin dahil since, ako gagamitin ko na lang po yung mga ganong mga comments para makapag-present ako sa inyo ng isang much better topic regarding doon sa bagay na yon na tinitira nila. Then para mabigyan natin, mamagnify natin. Yes, there is a great tribulation. Okay, there is a great tribulation, no? At ito masahol kasi parang they don't believe na merong mga end times, mga ganyan. Meron po talagang great tribulation. Okay? And if you are a Bible-believing Christian, hindi mo pagdududahan yan. So, I don't know kung anong siya. Maybe, baka hindi Kristiyano yung nagsabi sa akin na gano'n, no? Pero ito po lang katibayan dito. It will took place after the rapture. Okay? Mas madalas po kasi sa mga preachings ngayon, which is very important din naman po, na yung rapture of the church talagang mas nabibigyan din kasi ito na po talaga yung panahon natin ngayon. This is the time, church age, at nabibilang na po talaga. I believe talagang bilang na po ang oras bago dumating ang rapture, no? Regardless ng mga September 23 rapture, 2025 daw rapture na, regardless ng magsasabi nilang baka itong 2026 mag-rapture na, regardless of all of that, dahil sinabi po ng aklat na ito, ang Bible, na magra-rapture pong talaga. Kaya ang pinakamaganda, while it's not yet happening, or what's not yet happened, we really need to focus on sharing the love of Christ sa ibang mga tao through the gospel. Share them the good news, paano maligtas. Hindi tayo papayag na maraming tao ang pupunta lang ng impyerno ng ganon-ganon. Dahil because paano nga naman sila maliligtas kung walang nangangaral? Kaya, Christians, para sa lahat ng Kristiyano yan, share the good news of Jesus. No? Lahat ng mga tumanggap kay Jesus at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, magbahagi din tayo sa iba. Kasi kaawa-awa sila. Pag dumating na po yung day na yon, maiiwan na po sila. At pag nag-rapture na at naiwan sila, pasok na po sila. Ayan po, Great Tribulation. It's in the Bible. Great Tribulation. Sama yung heading. Ayan po yung heading. The Great Tribulation. Okay? May Great Tribulation pong talagang darating. At babasahin natin ito. Again, Matthew chapter 24, verses 15 to 28. Makinig po mabuti. Butan po ito. Therefore, when you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, is standing in the holy place. Tingnan nyo, whoever reads, let him understand. Okay. Then let those who are in Judea flee to the mountains.
let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Ito na po yan. Yung 21, ito po yung heart of the matter. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, until this time, no, nor ever shall be. Ibig sabihin, ganun ka-specific ang Biblia regarding doon sa panahon na yon. Kalain mo, isang panahon na hinulaan ng kasulatan na darating. It means it's very important na malaman ng tao na may panahon na sakdal ng kahirapan na hindi pa naranasan ng daigdig kailanman. Kaya ito, nakahula po. Wala yang pinagkaiba doon sa hula na darating ang anak ng Diyos sa mundo para mamatay sa krus. At natupad yun lahat ni Heso Kristo. Ganon din po ang Great Tribulation. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Ang kaibahan lang po ng Great Tribulation sa rapture, yung Great Tribulation po kasi, isa siyang prophecy na mangyayari. No? Pero yung rapture, it's a mystery revealed exclusively to Paul for the Christians, for the believers of Jesus, exclusively. Kaya nga po yung rapture, it's a mystery. Biglang mawawala tayong mga Kristyano rito. At magtataka na lang po yung buong mundo, nasaan po tayo? Well, doon lalabas yung Antichrist at sasabihin niya, kinuha raw tayo ng mga aliens. Yun ang sasabihin niya. At maraming magogoyo at madidisip. Kaya nga po maraming tatanggap ng mark of the beast. Pero tandaan nyo, isang panahon nito na hinulaan, kung paano hinulaan ang Panginoong Hesus o prinapesay si Hesus Kristo na darating at mamamatay sa krus. Nakaprophecy din po na darating ang Antikristo para maghari sa buong mundo ng 7 taon. Maikling panahon lang po yun. Pero ang importante, mangyayari po kung ano nakasulat sa Bible. Kaya hindi natupad yung September 23 nung last year. At kahit hindi matupad ang mga sinasabi nilang ganito, ganyan, mangyayari po dahil hinulaan ng Bible. Tuloy ang basa. Verse 22. And unless those days were, anong oras na ba? 7:57 yan. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Ang konteksto po nito, Matthew 24, ay mga Hudyo po yan. Sila po yung mga elect. Sila yung mga pinili ng Diyos. For them sakes, papaikliin na lang. Kaya nga 7 years lang eh. Okay? Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or then do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Alam niyo, sa Great Tribulation para marami rin magpapanggap na Kristo. No? Marami manggogoyo. Kasi hindi naman nila pinaniniwalaan na yung mga Kristiyano kinuha na ni Christ na rapture na eh. Kaya maraming magpapanggap during the Great Tribulation na sila yung Kristo at marami sila magogoyo. Kaya sa Great Tribulation, marami rin buwalang propeta. Sabi po dito, tandaan nyo ang Matthew 24 po ay exclusive. No? Ito po ay tinatawag para sa Great Tribulation na chapter. Tingnan natin yan. See, I have told you beforehand. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out or look. He is in the inner rooms, do not believe it. Di ba? For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. For wherever the carcass is there, the eagles will gather together. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, mangyayari at mangyayari po ito. No? At ang Matthew 24 po, yan po ay para po sa Great Tribulation. Hindi po yan sa panahon natin ngayon. Okay? So, wala pa tayo sa Great Tribulation. At doon sa nagsasabi, nasaan yung Great Tribulation? Yan, pinakita ko na po sa iyo. Pinakita ko na po sa inyo. Meron pong magaganap na Great Tribulation. Hindi dahil sinabi ko, kundi sinabi ng Bible.
God bless.